salamat kay nakaabot kami ining dapita na magkatapos para sa midweek service. Lord, iyahay kami sa tibok na mong bulat kung karoon at lawan mo. Ini among ipangayo sa inyong pangalan, Lord. In Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. B.A. Sorry. So, gamay na recap mga igsoon. Actually, I'm not really kuan-litod na feeling well right now. No? Di ay ko mo-duty karong hapon, pero kay ipabalik kay punong-puno ko no. Dinahanglan ko na dyan ko na may istamang pantay. So, karon ang ato ang tema sa bulana is about faithfulness. No? Sa ato pang vernacular, ang faithfulness is pagtuo. No? Kabalo ko nakita tanan na jari diri o katong mga miyembro nato nga naa pa sila mga panimalay, kabalo ko na sila nagatuo sa Ginoo. So, unsa man ang faithful? Unsa man ang faith? No? Aside sa pagtuo, sa very simple context, ang faith is pagtuo. Pero ang faith is important. Pero ang faith dili makita sakto. Dili na to makita ang faith, pero nganong naaman sa ato ang mga kasing-kasing. No? It's because important siya. It can provide strength during trials, fuel action, and serve as foundation for every relationship and personal principles. But pasabot, jaoy pagtuo kung jaoy trials. Sakto? Jaoy pagtuo kung jaoy actions. Jaoy pagtuo kung jaoy relasyon. Anong jaoy man ta diri? It's because dituo ta. Naay ato relasyon sa Ginoo ug naay atong relasyon sa atong balay na panambahan, no? So, naakoy pito ka mga importance of faith diri ana ready. I believe daghan ini siya karadyo pero gi-emphasize ra nako ang pito. Number 1, foundation for belief and action. So si faith siya ang foundation sa atong pagtuo ug sa atong mga buhat. According to James 2 verse 17, so also faith by itself, if does not works, dead. But pasabot, kung walay atong pagtuo, isip tao, isip mag-alagad sa Ginoo, possible na dili maglungtad ang atong trabahoon, isip na magtotoo, no? Sabot, this verse directly addresses the relationship between faith and works, stating that a faith without corresponding action is essentially dead. Pantay mo, pag naay mga gusto nato himuon sa isang adlaw, pag nato gusto trabahoon sa isang adlaw, pero wala nato gihatag sa Ginoo, wala ta nagtuo sa Ginoo, usahay dili siya ma-successful. James. Ha? Santiago. Dili siya ma-successful. So, for example, believing in possibility of success can be a powerful motivator to persevere through difficult times. So, kung natin kalisdanan nag-struggle karon na mga trials na itong ginaatubang karon, ato siya tutuuhan. Natanan kini pagsulayra. Number 2 is strength in difficulties. Kabalo ko na lisod musunod sa atong Ginoo. Lisod musunod sa Ginoo, labi na kung maigo ta sa mga preaching ni pastor. No? Oo, tinuod. Maigo man ko usahay sa mga preaching ni pastor, no? Labi na tong waya pa nag-unite ni Rafi. Pero gina-remind ko ni Rafi na ang kanang kay pastor is correction na para sa atoa. Although na gid tayo na nilili na ko. Oh my God. So diyan yung mga times, diyan yung mga corrections na strength in difficulties. Pero diyan ang pagtuo, diyan ang faith. So, according to 2 Corinthians verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. But pasabot, ang power sa Ginoo is para sa mga weak. No? Weak man ta, kay jari man ta. Kaya kung dili ta weak, adto ra ta dito nangita ka tag mga mga kalibutanong butang, no? Although mo kuan gyud lang iba na panagsara kami tungod kay jay mga kuan, pero unta sa atong mga paningalay magadayon gihapon kita. So strength in difficulties, so faith can be a source of strength and
and resilience during challenging times, providing hope and convention that things will eventually improve. But pasabot, kung daay mga difficulties, jaoy pagtuo, jaoy improvement. Okay? Amen. O dili ta mag-improve, dili ta mahimong buutan nga tao, dili ta mo ani diri akong walay atong improvement. Dili sa wala sa ko diri akong wala ko improvement. Actually, di ko ganahan mo ato bang sa daghan tao. Nganong na maistra man. No? Dili kadto ko ganahan, no? Ato man sa daghan tao pero nganong na maistra man. It's because na ako'y pagtuo na kaya na ako mag-lead. Kaya na ako mag-lead og mga bata, kaya na ako mag-advisor sa mga bata. Sunod, number 3, is spiritual connection and purpose. Ang pagtuo is jaoy connection sa ato ang mga spiritual o atong mga purpose diri sa kalibutan. Nagtuo ta na kita mahilangit. Kung magsimba, kung musunod, o dili man lang na, okay na, buotan man ko, okay na, kuan man, kanang nagtuo mo sa Ginoo, kabalo ko mahilangit na ako. Dili na siya sapat, no? Okay, amo din ako wonder ba, what if pag-abot dito sa kuan entrance tayo mga tahanan na mo verse daya, tibas. No, kay ako bata mo tanang tagay ko verse ma kay si teacher kuan daw mi mag-verse daw mi anak. Na ako matanungan mo kung ato ani kay mani kasi mabalik magas kami pinaka kuan as in kada gabi maski kadlaw magbasa magkanta-kanta sabat man si mani uy. Sabat dito sa pikas magkanta-kanta labi na kuno ijabation, jay mga struggles sa kinabuhi, ija ko nag-pray sa Ginoo. Which is dako siya na connection sa amo ang pamilya. No? Sunod, number 4, building relationship and community. So building relationship and community according to 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. But pasabot na buhi ta tungod sa gugma sa Ginoo. Nagbuhi ta tungod kay naatay faith sa Ginoo, no? Nagbarog ta diri na malinawon na way mga kakulian tungod kay gihigugma ta sa Ginoo. Ang faith is joy paghigugma. Okay? So, shared faith can create strong bonds between individuals, fostering a sense of community and belonging. Belong kita kung naa si Lord. Self-awareness. Aware ba ta na naata sa kiliran sa Ginoo? Self-awareness, very important sa ato isip Kristiyano na dapat aware kita kung asa kita belong, kinsa ang nag-lead sa ato, o kinsa ang kauban nato sa atong journey. And sometimes, ang mga tao na nakapalibot sa ato, pa'y gilaong nila na sana evil eye ko, no? I don't know if that's true. Pero, ato ra dyan always kuan sa ni? Ato ra dyan gina-reject or ato dyan i-review dyan ng mga putang, no? Sunod is personal growth and development. According to Hebrew 6 verse 1, therefore, let us leave the elementary teachings about Christ. May pasabot sa elementary teachings about Christ, no? This part of the verse emphasizes the need to move beyond the fundamental, introductory aspect of the Christian faith. The basic teachings, while essential, are not meant to be the end of one's spiritual journey and go on maturity. Mga igsuon, abot akong lang kanina, nadyaon ka dyan time na maigo kita sa mga preaching. Pero, kana na preaching is amo na ang makatabang sa ato para sa atong personal growth and development. Tinuod. No, ako makatestify kay, sa waya pa mi nag-unite therapy, magkasla, diyaw gudyoy tayo sa gabi gudyoy as in. Tapos, nag-decide kami na magpakasal. Diyaw gihapon! No? Pero, later on, marag nawala na siya. Tungod kay, giingnan man mi na ang pag-unite is gamhanan o kuan sagrado sa atubangan sa Ginoo, dili mahimong sala, no? So, ang ito na naay among personal growth. Isip mag-asawa, na among personal growth, isip miyembro sa ato ang balay panambahan.
So it can inspire act of service, compassion, and selflessness, fostering personal transformation. We need to na-observe na pag ang tao is isa ka Kristiyano, bisan pag lang ko na itong low-key ra. No, low-key ra magugok. Ako, kuwan din na, sorry gaw, hey, low-key ra man, di ba ko ganahan story ha. Di ko as in, nagtsalag ang tawag nila sa ako. Pero nga naman tagaan mo tag mga task na lisod. It's because para mahimutan na na-growth na ako and also development. Although wala akong dili ako, pero kaya lagi na imo, depende na dyan sa imo pag-lead. No? So, sige, praise God, kaya na ako lead. So that's why personal growth and development is part sa faith. Walay atong mahimo, di ta mag-improve, di ta mo-grow, di ta mo-develop kung walay atong pagtuo sa atong buhit Diyos. Sunod is number 6, motivation and hope. According to Hebrew 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things that not seen. Faith can be powerful source of motivation, providing hope and the belief that positive outcomes are possible. But pasabot, ang faith is dili nato makita. Pero ang faith nag-motivate sa ato adlaw-adlaw. Na-motivate kita ng mata, na-motivate kita ng mukaon, na-motivate kita ng trabaho. Dili na ito magsasweldo. Na-motivate kita tungod kay kinahanglan kita sa ato ang community. Motivation sa Diyon. Kinahanglan jaoy hope, diyan itong pamilya na itong gibuhi. Jaoy pamilya na ito na kinahanglan ang tagaan allowance. Kana si Jan. That's motivation and hope. Kung magtuo ka sa Ginoo, but pasabot bisan pa ang mga butak na dili makita is mahatag sa ato. No? Awit na usahay, pasaylo Lord, usahay ka jud kapuyan mo mag-ampo ani sa matuyog. Kana ganing drain na ka-entero adlaw tapos pag-abot nimo sa bayay magpatuyog mga bata, pakaunurahan lamang. Kami makakapoy. Ang ako ra gud taon masulti sa Ginoo Lord, salamat sa mga butak na makita o dili makita na imong gihatag sa ako. Ana ra gud. That's motivation and hope na ako. Sunod is overcoming challenges and achieving goals. Tanan kita na ay goals sa ito kinabuhi. Kasi may goal din rin maportahan. Diyan ka. May goal na makabayay. May goal na makatrabaho, makapagtapos, makahanap o kurso na sakto. Oh? Tanan kita dyan ay goals. Pero, kinahanglan dyan nato i-overcome. No? Through faith, ma-overcome nato dyan. So according to Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Faith can empower individuals to overcome obstacles and achieve their goal. Both big and small, believing in oneself and this possibility of success can be a key factor in achieving desired outcomes. So possible if magtuo kita sa Ginoo, dili jud sa possible, posible gayud. Posible na pag magtuo kita sa Ginoo, ma-overcome nato tanan challenges sa atong kinabuhi. Ma-achieve nato tanan goal, no? Tinuod gyud ini. I can testify kay there na time na gilabog na nako tanan pertinence paper nako. No? Kay tungod wa ako ganahin sila apply sa DepEd. Pawakiray mo ba diri? Portahay mo diri. Grabe nagtapuan ako tapos portahay rin gyapon ang piliot kadtong ika-trade. Tungod kay wala ko nakasabot sa ilahang pamaagi sa pagpanguan pagmanguha og aplikante. So gilabay na tanan, natingayan na si Rafi. Kung gilabay naman imo na tanan, dili na ko maista. Magtrabaho ra ko sa mining. Ako gyud ako mindset. Pero after that day, itawagan ko. Gilabog na nako tanan, okay bisag ko dito. No? That's achieving and goals. But pasabot jaway pagtuon ni Rafi na mo, aso lang makabalag paglaom. Ingana siya sa ako. Tapos ako sa tanan, magkita mo ko ganahin kay magasto. No, medical pa tapos dili ka madawa, no? So ana na mga sitwasyon. So that's overcoming challenges and achieving goals. But pasabot, we can do all things through Christ who strengthens us. But pasabot kung nagtuon ta sa Ginoo, ligunan ta sa Ginoo o ubanan ta sa Ginoo. So that's it. So naato koy kanang sani quotation. If you lose faith, you lose all. May magsabot. Pag wala kay pagtuo, mawala ang tanan. Amo gadyo jaon. Relationship nimo sa Ginoo o sa imong asawa or imong pamilya, no? Relationship nimo sa imong community,
relationship nimo sa Ginoo, relationship nimo sa imong kaugalingon. That's very important. The personal, intrapersonal, the personal relationship. Sometimes walang bitaw na kinahanglan nato makig-istorya sa atong kaugalingon. Kinahanglan nato mag-self-talk, no? Nga naman, it's because para ma-overcome nato kung unsay atong mga challenges. Makabalot ta kung unsay ato sayo, kung unsay atong kakulangan. Usahay bitaw wala pa na akong mga estudyante nako. Okay, gaksan niyo inyong kaugalingon. No, gaksan bilan. Ang inyong isulti, kumusta ka self? Okay ra ka self? Kulang ba ka sa gugma? Kulang ba ka sa kaon? Kulang ba ka sa pagtuon? Kulang ka sa tulog? Kulang siya, yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am. Oh, higugma ni Jojo kaugalingon. Wala ma. Ang paghigugma ay pagtuo sa Ginoo. So again, if you lose faith, you lose all. So that's it. Mupo ka na karado. Pasensya na.